Hello mga kabibig, welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence o mani ng sari-saring opinion o mani ng mga political views. Itong pag-describe ni Tulfo sa 18 ex-Marines na mga kargador. Parang ano ba, parang pang-iinsulto ang ginawa ni Tulfo sa mga may trabaho like kargador. Marami ang napa-react. Bakit daw ganun ka walang puso si Erwin Tulfo na parang inihahambing niya ang 18 ex-marine sa mga kargador. Nag-comment si Edo Manzano, sabi ni Edo Manzano, once a Marine, always a Marine. Oh, yan ang komento ni Edo Manzano. So, parang nasaktan si Edo Manzano sa pag-describe ni Erwin Tulfo as kargador. Respetuhin mo na lang, respetuhin mo naman yung mga professional na mga tao. Sabi to, once a Marine, always a Marine. Let us get that straight. Sabi ni Edo Manzano ha, ito yung komento niya oh. I was a soldier once, and to this day, I still walk proudly, knowing that when my brothers and I enlisted, we were fighting a war for a reason. We may have taken off the uniform, but the weight of service really never really leaves us. That is why many veterans and former servicemen take offense when people insist that former Marines should no longer be called Marines simply because they have retired or left active service. Before anyone dismisses their testimonies, those testimonies should first be heard, validated, examined, and tested against the facts. Diba ito yung gusto ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi ibig sabihin na pinapupunta ko or pinapapaatin ko ang mga 18 ex-Marines ay naniniwala na ako sa kanila. Hindi eh, kaya nga merong investigasyon. Hindi iyon dahil inconvenience sa makapangyarihan, basura na agad ang tingin sa kanila. These men once stood ready to lay down their lives for this country. They serve under danger, sacrifice, long deployments, and conditions many politicians will never experience. And now, because they choose to speak, some have reduced them to mere cargador or basurero. The same men who were praised when they were useful to the system are suddenly being attacked when their words become uncomfortable to those in power. That is the sickness of politics. People are heroes when they obey. They become targets when they expose what the powerful would rather keep hidden. A Marine does not stop being a Marine because he made politicians uncomfortable. A soldier does not stop being a soldier because he chose conscience over silence. So before mocking men who once wore the uniform, ask yourself, what have you sacrificed? What have you risked? What battles have you fought aside from protecting your own privilege? They wore the uniform. You wore the costume of public service. And between the two, many Filipinos believe that truth deserves to be heard, regardless of who speaks it. Honor, duty, valor. Yan mga kabibig, ang statement ni Edo Manzano na parang minamaliit ang mga 18 ex-Marines kasi hindi na sila mga Marines. Parang very comfortable or very hambog ang statement ni tawag dito, Erwin Tulfo. Parang nasaktan si Edo Manzano para sa 18 ex-Marines. O eto naman ang yung statement ni ni Rafi It took all Tulfo my tungkol sa energy to kargador da ito. not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they present. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila.
Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Ito ay binigay sa akin ni Senador Rapi Tulfo ng Gawad Katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan na. At firma. Ito kami, mga bats. At may firma pa ni Tulfo yan, ni Kaduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Rapi Tulfo, no? At ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na paglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Oh, pinunit ang picture. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hala. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo. Magunaw man ang mundo. Ay, hindi ka papasok sa politika. Ito, yan. Itong ano mo, oh. Itatapon ko, susunugin ko. Hala. Wala kang kwentang tao. Hala. Sayang, lahing hapon ka pa naman. Sinasabi mo, ngayon, takot ka ba? Ayan. Wala ka ng bayad. Yung bayad mo, napunta na sa mukha mo. Wala, ang sakit naman yon. Ito kabibig ha, makinig tayo. Ito rin oh, sabi ni Leody de Guzman, di ko masakyan tong bansag na Cargador 18. Marangal ang mga kargador, maliit man ngunit lumalaban sila ng patas kaysa sa Marines at senador na magnanakaw. Oh, sabi ni Leody. Ito naman ang komento Gusto ko ng lang- ating attorney Gusto ko lang Edward. magbigay ng opinion patungkol sa ating 18 Marines kasi tinatawag sila lately na kargadores, bagmen, hausyaw, marites. I guess it's not fair to them because to Correct. begin with, wala naman silang record ng corruption kagaya ng mga lintik ng mga politiko na nagnakaw. Correct. Marami sa Agree. kanila talaga nagsilbi sa bayan, naging sundalo, at wag ho natin sila basta ibabasura. Bakit? Napakahirap pong kumuha ng testigo kasi wala hong magte-testify against the government. Correct. Dalasan yung mga nagte-testify, tignan mo yung mga whistleblowers, yan yung mga naipit na, wala nang option. Bakit? Because nobody would dare testify against the powers that be. Gagamitin kasi niyan yung resources to pin you down and make life difficult for you. Ang problema kasi sa ating mga 18 Marines, kawawa naman, nagamit talaga sila sa politika. On the one hand, may mga tao nagsasabi, lahat ng sinasabi nila, totoo, wag nang questionin. Hindi naman pwede yun. But on the other hand, may nagsasabi din naman automatic, fabricated yan, marites sila. Lalong hindi din naman pwede yun. May dahilan kung bakit tayo tinatawag na rules on evidence. Ang problema, itong mga Marines, sa totoo lang, hindi pa talaga sila naupo sa isang committee na impartial at mabigyan talaga ng pagkakataon na magpaliwanag Tama. at mabigyan ng pagkakataon na ma-cross-examine din para matignan yung kanilang credibility. Kaya nga dapat sa susunod, i-demand natin, talagang paupuin sila sa isang committee na impartial. Dapat yung mga politiko na pinangalanan, wag na kayo sumali din sa committee para naman kayo Correct. tanga, di ba? So syempre, pagtatanggol nyo lang yung sarili nyo, yung tanong ninyo, ang gagawin nyo, iipitin nyo lang yung mga Marines na yan. Naniniwala kasi ako na napakahirap sa 18 na mag-testify voluntarily. Diba? At pag nag-testify sila, naniniwala ako may sinasabi silang totoo dyan. Hindi ganun ka-simple yan na lahat kasinungalingan. Although, dahil nagamit sila sa politika, naniniwala ako ginawa din silang one-stop shop. Meaning, may mga aligasyon na idinagdag na at isinama, kaya tuloy nawawalan sila ng credibility. But at the end of the day, dapat mabigyan talaga sila ng pagkakataon. Yun lang naman sa akin. Gusto ko lang magbigay ng opinion patungkol sa ating 18. Which is true, mga kabibig. So, wag naman natin silang i-discredit yung mga nagawa nila para sa bansa natin. Tatawagin kargador, hindi maganda. 'Di ba? Sabi nga ni Atty. Baligo dito, kasi parang nakaka-offend
Nakaka-offend talaga yung statement ni Raffy Tulfo na mga kargadores, mga bagman, mga malitaman. Sabi nga ni Atty. Brom, sabi ni Raffy Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Kaya nga pinakita ni Atty. Baligod yung mga litrato nung panahon na nagjo-duty pa ang mga 18 ex-Marines. Ito kabibig, nasasaktan din sila. Yan ang mga pictures nila, Yan. Kuha ng mga pictures nila. Yan mga kabibig, So, talagang really ang tawag dito, nagsilbi sila sa bayan. Pinoproteksyon na nila tayo mga Pilipino. So wag naman natin silang wag naman natin kahit sabihin natin na sila na enlisted or tawag dito hindi na sila na naging Marines o nagserbisyo kasi may mga something sila. O naman natong anong tawag dito maliitin yung kanilang ambag sa Pilipinas. Masyado tayong perpektong mga tao. Parang feeling natin wala tayong mga tinatagong lihim na mababaho. Kaya Raffy Tulfo, sa mga statement nyo, kasi itong mga Tulfo, mahilig talaga sa kung ano-ano mga statement, no? Parang hindi sila nananalamin sa mga sarili na, no? Parang lahat na lang ng mga pangit na words, mga pangit na description, parang bibig babae, bibig marites, itong si Raffy Tulfo at Erwin Tulfo, parang walang reservation, parang hindi professional, 'di ba? Para lang talaga mapanglait, para lang talaga mabigyan ng limelight. Kasi yung iba naman sinusuportahan si Raffy Tulfo. Tama niya Raffy Tulfo. Patikusin mo yun sila. Pero yung iba parang nakaka-offend. Kasi once in their life, they protect us. They able to provide security for the Filipinos. So yun lang, kabibig ang ating Deslebak-lebak for today. Kabibig, tama lang ba itong pag-describe ni Raffy Tulfo ng mga kargador, ang 18 ex-Marines? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.